Kaya yung mga kongresista dyan, yung mga members of the House, tumahimik kayo. Yung mga hindi abogado, baka hindi nila alam yung subjudice rule, magtanong muna kayo sa mga abogado. Opo. O, yan, nagsalita kayo na nagsalita. Yung mga abogado naman, abogado kayo, napag-aralan nyo yan. Di ba? Unless absent kayo. Di ba? Unless nagsabong kayo. O pumunta kayong eskolta. Noong time na tinuturo yan, dapat you should know better. Kahit kayo ay miyembro ng lehislatura, yung mga abogado dyan, you're still officers of the court. Miyembro pa rin kayo ng bar. Galangin nyo pa rin ang hukuman. Kaya marami nako-contempt dyan na mga abogado. Ano yun? Dahil nakalimutan nila o hindi nila alam? Baka akala nila walang consequences. Kasi ang problema nga po, sa ating House of Representatives ngayon, may culture of impunity. Lagi nilang naiisip they are above the law, na wala ng consequences yung kanilang ginagawa. Graft case ito, hindi naman ito merits factual naman ito. Okay po. Graft case po ito na final namin sa ombudsman. Then, nag-found ng probable cause para litisin. Ang rule po kasi, since wala naman kaming ina-allege na damage, yung tinatawag na financial damage or monetary damage to the government, yan ay RTC ang kanyang jurisdiction, hindi sa Sandigan Bayan. Opo. Kasi below 1 million na allegation na ang perwisyo sa gobyerno, Opo. RTC. Okay. Ngayon, may rule po na kung ikaw ay sa Maynila nag-oopisina, hindi pwedeng sa Maynila ang hearing. So niraraffle nila sa mga probinsya, sa mga RTC sa probinsya. Ganun pala. So doon na raffle sa RTC ng Bulacan. Okay. At nag-testify kami kasama ni Mr. President Jigs Magpantay. Sabay kami. Hindi naman kami sabay, siyempre, one after the other. Opo. Kasi kung sabay tayo magte-testify, mahirap yun. Hindi maintindihan ng request. Ako muna bago siya. At ayos naman. Kaya lang hindi natin pwedeng pag-usapan yung merito noong kaso kasi sub judice. Opo. Pero at least, sir, lahat ng lakad mo, successful ka, nakakating ka, nakakahabol ka. Di ba yung mga Hindi, ganyan? pumunta ako na sa traffic, pabalik. Di ba, 25? Opo. Galing akong, galing akong Bulacan, syempre. Galing Norte. Aha. Di pabalik, may rally. Hala. Tayo! Yung mga left-leaning pa, yung mga akbayan, EDSA kasi. kung ano-ano. EDSA Revolution. Ang problema, bakit naman andun yung shrine? Doon sila sa mismong EDSA nagrally, doon sa may bandang Green Hills. Pinatay nila yung isang lane. Nagtayo sila ng entablado roon. Dapat hindi naman ganon. Pinayagan. Oo, grabe traffic. Kukunti lang yun, ha? Kukunti lang yun. Imaginein mo, reklamo sila ng reklamo doon sa atin. Noong tayo ay nagrally, doon sa... Doon sa Quirino, peaceful rally yun, for peace yun. Galit na galit sila, kesyo ganito, kesyo ganon, kesyo traffic. Sila nag-traffic sila kakakurampot naman sila. Ang bilang ko siguro, mga 50, 60 lamang sila. Sabihin na natin 100, ganun lang sila karami. Totoo. Mas marami pang banner kaysa sa tao Bago, pinatay mo yung isang lane. Yan ang walang konsiderasyon Parang yun yung sa St. Peter, yung GB tracking hindi ba natin makuha? Try nga natin yung sa City Hall. Yung dating tinatawagan natin, please, para maisumbong natin. Ayan. Bago tayo sumulat kay Mayor. Ayun. At talagang susulat na ako. Although hindi naman ako dumaan doon ngayon. Diretso ako from C5. Baka traffic na naman kasi grabe naman. Alam mo, walang konsiderasyon talaga ibang tao Katulad nung Akbayan, tayo in 2 hours. Malinis. At 1.5 million people. Wala, malinis. Walang basura.
Yes. Eh, mas marami pang basura nung dumating tayo eh. O, di ba? Pagdating kasi natin, may basura na. Pero attorney, minsan talagang nakikita mo yung pamamahala, tama. Oo. Ganun lang po Yung yun. pagkakaisa, Oo. di ba? Tsaka Yung pag may disiplina. instruction ahead of time, Kaayusan. may kaayusan. Kita mo, bago tayo dumating, the day before, may mga basura roon eh. Kasi nandoon na ako the night before eh. Ah, okay. May mga basura. Opo. Pati yung basurang nandoon na bago tayo dumating, niligpit na rin natin. Kaya pag mas malinis pa nung umalis tayo kaysa nung dumating tayo eh. Pati yung basura ng ibang tao, kinuha na natin. Oh, di ba? Opo. Pero at least may nakita silang pag-unlad, di ba? Eh yun naman po'y gagayahin daw ng iba. But that's good, di ba? Okay yun. Pag may mag-organize, at least they see to it na malinis ang sunod. Sabi nga nung street sweeper doon, sir, sana araw-araw na lang kayo mag-rally para wala na kaming trabaho. Kasi kayo na rin naglilinis eh. Attorney, mali yung ugali ng ibang tao. Sinasabi nila, hayaan mo nang nakakalat dyan, may tagalinis naman. Yan ang Ay, naririnig kong mali. madalas. Sabi ko, wag naman ganyan. Kasi kahit may mga trabahador dyan, pero mas maganda kung iiwan nating maayos. Oo naman. Di ba? At saka dapat, alam mo, dapat ma-cultivate na natin yung kaugalian. Opo. Na katulad sa ibang bansa, yung fast food. Yeah. Yung fast food, di ba, kukunin mo, lalagay sa tray yung pagkain. Opo. Sa ibang bansa, pagkakain mo, lalagay mo lahat yon sa tray, ibabalik mo sa kanila. Nang malinis. Oo. Yan. Hindi naman, yung mismong yon, Ay, yung para mismong hindi na tray. sila ang pumunta roon sa Table yung mo. lamesa at kunin at punasan. Ayun. Yung mga tao ron, kaya eto, kasi nasanay tayo rito, di ba, Yeah, na ganon. opo. Unang-unang biyahe ko, ginawa ko, iniwanan ko, sama ng tingin sa akin ng mga tao. Sabi ko, ba't ba pinagtitingin Hindi mo alam. Yung pala, Yung pala. tinuturo nila sa akin, "Uy, tray. Ah, ganun ba? Oo. Yun, hindi natuto ko. Ngayon, naging habit ko na rito kahit Opo. kahit anong fast food dito. Pagkakain ko, binabalik ko. Kahit hindi obligado, di ba? Pero attorney napakaswerte natin. Nandito ngayon si Boss Edgar, dinahanap ka niya. Ah, ganun ba? Ba't hindi kami nagkita? Eh kasi nasa likod ka, siya harap siya duman. Pero mamaya puntahan natin Opo, pagkatapos ng yan. programa. Hinahanap ka Oo. niya. Sige. And of course, meron pa akong isang issue. Alam mo ba yung attorney, usong-uso ngayon yung tumatawid na Ay, merong oo, teka muna, bago yan ang sige issue po. mo. Go, Sandali go, lang go. ito. Kasi Sige po. napapunta na rin tayo doon sa subjudice kanina. Yung Ah, sinabi sige ko, po, hindi sige ko po. pwedeng Okay. i-discuss yung merits nung kaso sa Bulacan kasi subjudice. Opo. Alam mo, dapat tumahimik na tong mga yung ilang miyembro lang naman ng House of Representatives natin Ayun. na dakdak ng dakdak tungkol doon sa mga pending cases ni VP Sara at saka nitong si Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez. Okay. Kasi nagko-komento sila nung una, sinabi na, ay, diversionary lang yan. Nasasabihin nila, hindi na ako magpapangalan ha. Opo. Ang dami ninyo eh. Kumbaga sa kwan, you know who you are. Alam nyo kung sino kayo. Kaya wala naman no blank, frivolous lang daw ito, walang basihan. Ang nakakalungkot, yung iba sa kanila ay miyembro pa ng Philippine Bar who should know better. Dapat alam nila yung subjudice rule. O paniwanag natin sa ating mga tagapakinig kung ano yung subjudice rule. Ang subjudice, ibig sabihin po niyang subjudice under the consideration of the court. Okay. Ibig sabihin, pagka ang isang topic, ang isang usapin, ang isang kaso ay Opo. nakabinbin pa sa hukuman, hindi dapat magkomento Hindi yung mga pwedeng tao. pag-usapan. Oo, yes. Oo. Hindi pwedeng pag-usapan. Bakit? Unang-una, and the most important reason, lalo na kung public, magpe-press con ka, magsasalita ka sa publiko, etc., maiimpluwensyahan. Yan ay, hindi ko sinasabing magiging matagumpay ang pag-iimpluwensya mo. Ngunit, ito ay isang attempt to influence yung magiging judgment ng hukuman dahil yung public opinion hinuhubog mo eh. Hindi mo dapat ini-influence yung judge one way or the other. Kaya, kita nyo, kayo, wala kayong narinig sa akin na komento rito dun sa mga pending cases. Ang komento ko rito dun sa kaso namin sa Ombudsman. Opo. Yun, hindi pa po subjudice yun. Why? Because the Ombudsman is not a court. Wala pa po sa hukuman. Pwede namin italakayan ngayon yung sinasabi namin may blank,
Then sinasabi namin, kumuha kami ng copy ng enrolled bill, walang pirma, etc. Yun pwede yun. Pero yung nakabinbin na sa Korte Suprema, hindi pwede. That constitutes or may constitute contempt of court, indirect contempt. At ang kaparusahan po niyan, mayroong multa at pagkakulong. Hindi, walang biro. Ganun kahigpit. Kahigpit yun, indirect contempt po yun. Yan ay paglalapastangan sa hukuman. Kaya yung mga kongresista dyan, yung mga members of the House, tumahimik kayo. Yung mga hindi abogado, baka hindi nila alam yung subjudice rule, magtanong muna kayo sa mga abogado. Opo. O, yan, nagsalita kayo na nagsalita. Yung mga abogado naman, abogado kayo, napag-aralan nyo yan. Di ba? Unless absent kayo. Di ba? Unless nagsabong kayo. O pumunta kayong eskolta. Noong time na tinuturo yan, dapat you should know better. Kahit kayo ay miyembro ng lehislatura, yung mga abogado dyan, you're still officers of the court. Miyembro pa rin kayo ng bar. Galangin nyo pa rin ang hukuman. Kaya marami nako-contempt dyan na mga abogado. Ano yun? Dahil nakalimutan nila o hindi nila alam? Baka akala nila walang consequences. Kasi ang problema nga po, sa ating House of Representatives ngayon, may culture of impunity. Lagi nilang naiisip they are above the law, na wala ng consequences yung kanilang ginagawa. Kasi nga, pinoprotektahan ng House leadership. Yun ngang blanks oh. Can you imagine? Yung dinimanda namin sa ombudsman, yung blanks. Can you imagine? May blanks yung lumabas sa BICAM, yung bill, yung as approved by both houses, and then may blanks fill upan mo bago mo gawing enrolled bill, bago mo isumite sa Pangulo for his signature, for it to become law. Can you imagine that kind of impunity? Yung ginawa, hindi lamang sa akin, doon sa ibang abogado, ayaw pa-konsultahin yung kliyente nila. Wala po. Even si Gordon, naging kasalanan din ito inumpisa ni Gordon to nung formally. Yang si Gordon, mabuting at natalo yan. Dati naman maayos sa tao yan, ewan kung ano nangyari. Nung tumanda ng paurong. Oo nga, kasi, can you imagine yung kliyente namin, kinulong nila ron. Opo. Ayaw nilang papuntahin, hirap na hirap makapunta yung nanay, yung doktor. Sumulat kami, sabi namin may right to counsel. Yung aming kliyente kailangan naming puntahan. Alam mo, sabi nitong ulalong itong si Gordon, nandun sa akin yung sulat, mga adults na daw yung mga kliyente namin. Hindi na kailangan ng abogado. Anong klase pag-iisip yan? And coming from a lawyer, abogado mismo, yung nagsasalita. Adult, porket adult, hindi na kailangan ng lawyer. Ano yun? Yaya. Lawyer mo kayo ba adult yun Hindi naman, siyempre kaya kumuha ng abogado yon, yung magkukonsulta sila on points of law. O yan, kinary over. Can you imagine brazenly Kita ng publiko kung paano harangin ako. Ayaw kong palapitin sa kliyente ko, abogado ko. Kaya bago nagtataka sila kung bakit sila ay tinutulig sila ay pinupuna sa social media. Kasalanan nila Gumawa sila ng kapuitan Pero attorney, yung dati, which is sabi mo si Senator Gordon, ay nangyari pa pala yun. Oo. That time, pumalag ho ba kayo? Siyempre. Pumalag na kayo noon. Ito mo, itong Sergeant at Arms noon, nakalimutan ko yung pangalan General din Okay. Napakayabang. Nandoon ako. Akalain mo pinapaalis ako. Kinakausap ko si Lincoln Ong. Sabi ko rin sa mga tao niya, kung papaalisin niyo ako rito, bubuhatin niyo ako, hindi ako alis dito. Kumapit ako rin sa silya, buhatin niyo ako rito. Siguro natakot, pagtingin sa akin, ako, bubuhatin namin ito, baka bigat nito. Maniwala ka Maluluslusan kami rito pag binuhat namin ito. Huwag na lang, sige sir, hindi namin gagawin sa inyo yan. Takot kayong buhatin ako, no?
Pero attorney nakakalungkot nga daw po kasi ang batas na daw po ngayon parang nagbago na. Pwede bang magbago? Katulad yung sinasabi mo, ano yung tinasabi mo, yung tumatawid. Opo, yun nga. Tumatawid, nakikipag-usap sa cellphone, tapos naka-head. Yung iba, earphone pa. Muntik-muntik ka ng masagasaan dahil hindi nga narinig, Ay, di hindi ba? mo naririnig kung may bumubusina, etc. Opo, hindi na maririnig. And that is very risky, di ba? So, dapat, di ba pagsabihan ng traffic enforcer yung mga ganun? Kasi that will happen, that might happen. Lalo na yung estudyante nagmamadali, papasok. Siyempre, kung walang magpipigil sa kanila na bawal yung hawak nyo, bawal yung ginagawa Ang nyo. problema, wala yatang batas na pagka tumatawid Ang alam ko yung nagmamaneho. Oh. Yung anti-distraction chuchu. Ay, ganun? Diba? Oo, hindi ka pwede Paano yung mag-cellphone tumatawid? kapag ikaw ay nagdadrive. Okay. Ako nagse-cellphone ako Opo. kahit nasa sasakyan kasi hindi naman ako nagdadrive. Pero attorney, yung tumatawid po kasi, hindi naman sila Oo, sumusunod dapat sa bawal traffic yun. Hindi light. dapat magkaroon kahit ordinansa, kahit local ordinance Opo, yun nga po. na nasabihin pagka ikaw ay tumatawid Don't be- ikaw ay Prohibited. sisitahin. Oo. Gumamit. Talagang delikado yun. Hindi mo alam kung meron dumarating na sasakyan, kung may bumubusina. Yun nga po. Tapos ang mangyayari pa, siya pa yung galit doon sa bumubusina sa kanya. Kasi nga, parang hindi siya aware. Murahin mo. Hindi nga po. Tingnan mo na, pero bago mumurahin ganito, hindi ka maririnig pag minura ka Hindi ka Oo. Hindi ka maririnig. Pag bababa ka muna, tanggalin mo yung sa tenga, saka mumurahin. Hindi. Bumalik ka sa Hablutin sasakyan. mo. Hindi, I-save mo. Hindi, wag. Magalang. Baba Ay, ka, ganon? tanggalin mo yung Di sa tenga dalawa niya. na kayong Excuse me. Sigawan, murahin mo sa tenga, balik mo, bago alis ka na. Grabe Mas naman. magalang, di ba? Oo. Mm. And, ewan Iba naman sa Baguio. Opo. Hindi naman magalang. Magalong. Ay, mabigat yung expose ni Magalong Walang nagpipick up yung cat's eye. Oo, di ba? Yung Then, 1,000 na-discuss lang. ko yung kahapon, sir. Ganun ba? Oo. Kasi sabi ko, bakit naggaganon na sobrang mahal ng charge ng gobyerno kaysa dun sa mga tunay na bumili. Times 13. Yes. Biro mo 1,300%. Oh. Grabe. Oh. Hindi nila nakikita yan. Nakikita nila, cat's eye yun Siyempre. Hindi hindi dapat yun. Ganon? Sinisita ng COA Bago, ang ginawa sabi nga niya, makakalkulan nyo kung magkano kinita nung tao, noong opisyal. Kasi ang ginawa daw ngayon, para maraming cat's eye, every meter, Oh. kada metro, cat's eye. Per piece yata po yun. Kaya hindi, ibig sabihin, kada isang metro, Aha. isang cat's eye. Yes, So, yes, sa yes. isang kilometro, ilang metro bang isang kilometro? 1,000. Yeah. So, 1,000 cat's eye. Laki So, the 1,000, 13,000 ang sinisingil. O 12,000. 12,000 times 1,000. O magkano yun? Sa 10 at 12,000 120. Sa 100, 1.2. O, 12 million per kilometer ang kita. Wow. Bilangin mo kung ilang kilometro yung may cat's eye. Ang problema, para yata umorder ng cat's eye, Masira muna. hindi yata binabaon mabuti. O nga, sira agad So, eh. sira agad. Opo. Papalitan na naman, di another 12,000 na Another naman charge na kita. naman. Oo. Oh my God. Alam mo, mahirap yan. Pagka gumagawa ka, dapat ibabaon mong mabuti. Oo, para maganda. Pag At hindi hindi masyado sasabi. nakabaon yan, walang kwenta yan. Baon mo, dapat baon na baon. Sagarin mo. Grabe. Yung cat's eye. Opo. Yung cat's eye, para hindi tumatalsik. Ang isa pang pakiusap sa atin, Ano ang attorney, iniisip nitong mga nakikinig? Kuya Winner lang yun. Tawa ng tawa si Wenner Narinig lang, dapat baon na baon yung cat's eye. Never drive without sleep. Ayan, Ayun ang paalala. mabigat. Oo. Matindi to. Kasi ang taong bayan, nakasakay lang lalo na pag public vehicle. Tapos po, ang may kasalanan, definitely, driver po talaga. Hindi yung mga taong nakasakay. Mas never Pero- drive without sleep. Lalo na may isa Never pang drive. bilin. Oo. Never drive while sleeping. Mas mahirap yun. Pagising mo, iba nang makikita mo.
Pag nagdadrive ka, natulog ka, no? Pagising mo, may kumakatok sa'yo, pare, gising na si San Pedro. Ano pala yun? Stairway to Heaven ang yung tinahak. Oh. Panayang tawa nitong ating sexy news hunk eh. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Maraming hindi pwedeng gawin habang nagdadrive.